We would like to honor our pastor na nasa New Zealand po sila ngayon. They are there to attend, tatapos na po yung New Zealand conference nila Papa John, right? So we are all excited sa pagbabalik nila bukas. Amen. Amen. So we would like to honor them for giving me the opportunity para po mag-share ngayong umaga. Thank you so much, Pastor Rolly, Pastor May, our spiritual parents. We thank you so much po for entrusting the word this morning. Amen? So ngayong umaga, are you ready for the word? Sino handa na sa word ng Lord? Bukas na ba ang puso mo? Tingnan mo yung katabi mo. Bukas na ba yung puso mo? Excited ka ba? Pag tinapyas ka ng Lord, magpapatapyas ka? Amen. So this morning, we are still in the August month. Ano po ang meron sa buwan ng August? August is the month of thrones. Meron na po ba ditong nagtitake ng mga trono nila? Trono. Meron na po ba ditong nagtitake ng authority nila? Amen. Hindi tayo papayag na ang nakaupo sa trono ng buhay natin ay ang plano ng kaaway. Amen? O okay lang sa inyo? Meron po ba ditong ayaw yun mangyari? Amen? Amen. Alam niyo po, napaka-importante ng sagot natin. Kasi sabi nga po, even the very sound of our voice, lahat po yung sound po na yan, meron po yung ibig sabihin sa realm of the Spirit. Amen? Amen. Kaya pag hindi ka sumagot, walang sound. Sa mundo nga sabi, pag hindi ka sumagot, it means yes. Right? Gusto mo ba kumain? Ibig sabihin niyan, yes, tiya lang. Amen? Pag may sound, kailangan maimportante yung sound ng bibig mo marinig, ng boses mo marinig. Amen? Amen. Nakikilala daw po ang isang tao sa sound ng kanyang voice. Tama ba? Pag may kausap ko sa telepono, hello? Uy, si ano to ah? Si pastora to ah. Right? Nakikilala mo ang isang tao, even in the realm of the Spirit, when your voice is heard, na-identify kung sino ka. Amen? Kaya pwede ba wag po tayong manahimik? We will ask the Lord, ipakilala po natin yung sarili natin sa realm ng Spirit. Amen? Amen ba? Amen. So this morning, are you ready? Amen. August is the month of thrones, the month of restoring our authority. Sino po rito umuupo na sa trono ng buhay niya? You allow the Lord Jesus Christ to sit down on the throne again in your life. Amen? Kasi alam mo kapag hindi ang Diyos ang nagre-reign, merong ibang magre-reign. Amen? Either kasalanan, either takot, sakit at karamdaman. Amen? Ano man ang sitwasyon, sabi nga nung kanta kanina, hindi tayo papayag anumang sitwasyon na yun ang mangibabaw sa buhay natin. We will allow our praise na yun ang manguna sa buhay natin, even if we're going through any situation sa buhay natin. Amen? Amen? Hindi tayo yung sakit. Aray. May ganyang moments din ako. Right? Pero kahit na meron tayong mga ganyang moments, still, andyan ka, sumasayaw ka sa presensya ng Diyos. Amen. Alam niyo po, grabe po dun sa Cape Town. Talaga, ay mga minister pa po yung kasama namin dun. Mga pastor, mga nagme-minister, mga leader. Pero grabe po talaga sila pag sumamba sa Panginoon. Meron pa nga doon akong favorite na song, yung sabi doon sa katabi niya, "Excuse me." Basta hindi ko na alam yung lyric, hindi ko na alam yung line, yung tono. Pero sabi niya doon, "Excuse me, I will be undignified just to worship my Lord." Amen? Excuse me hindi mo naman kasi alam ang pinagdadaanan ko Kaya pag sumayaw ako dito, bahala ka dyan. Alam ng Lord pinagdadaanan ko. Amen? Kaya dito po malaya po kayong sumayaw. Amen? Hindi yung, ay ano ba yan? Kapalakpak ako, ano ba yan? Hindi po, huwag ka mahiya. Amen? They don't know what you're going through. They don't know what you have been through. Amen? Kaya kung umiyak ka dyan, okay lang po. Walang pipigil sa'yo. Amen? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, malaya ka. Ngayong umaga, i-express mo ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen?
Amen. So let's read our Bible in Matthew chapter 13, verses 25 to 30. Alam niyo po, this is a very, nung narinig ko po to kay Papa John, sabi ko, ay grabe. There are so many times that we have allowed the enemy na mag-reign sa buhay natin. Pero this time, hindi na tayo papayag. Amen? Amen ba? This is the story of the parable of the wheat and the tares. Matthew chapter 13, 25 to 30. 24, sorry po, 24 pala. 24 to 30. Sabay-sabay po tayong magbasa. Okay? Kung meron po kayong Bible, mas maganda po, buksan niyo po ang Bible niyo. Pero kung wala, meron po ditong Bible. Matthew 13, 24 to 30. This is the story po sa Tagalog. Ito po ay talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Okay, let's read. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. 25. Ito pala. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Next. But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. So the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? Next, he said to them, an enemy has done this. The servants said to him, do you want us then to go and gather them up? But he said, no, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. And the last verse, let both grow together until the harvest. And at the time of harvest, I will say to the reapers, first gather together the tares and bind them in the bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Let's close our eyes. Thank you so much, Lord. If you have your heavenly language, it's very important that you speak your heavenly language. Di mo siya naiintindihan, but that voice, that sound, karamashikararia, naiintindihan niya ng banal na Espiritu ng Diyos. Rebeshikare, and it goes beyond the limit in Jesus' name. There are times pag nagpe-pray ka sa words mo, may limitation. But when you pray in the Spirit, when you pray with the Holy Ghost tongue, it's unlimited. It's unlimited. It goes beyond. It goes deeper in the name of Jesus. Karamose karamande rebeshi karaya. Lemende karamashi karaya. Rebese karamanda raboso taramande reya. Lemende karamashi karararararaya. Orobose karamande rebeshi karaya. Rebesende rebeshi karamande rebese taraya. Lemende karamanda raye. Rebese karamoso taramande rebeshi karararaya. Open up the Spirit, O God. Rebese karamanda raya. Open up the well of the Spirit. Rebese karamande rebeshe karararararaya. Lemende karamanda rabashi kararararaya. Rebese karaya. Let the river flow. Rebesende rebeshi kararararaya. Remende karaya setararararaya. Le karararararaya setararararaya. Remende karamashatarararaya. Come on, come on, come on. Ramande karabasataraya. Let it flow, let it flow. Let it flow. Rebese karamandaraya. Rebese karamandara bababaramanda dadada karaya. It strengthens you in the inside. It builds you up. Karamosotara bababaramande karaya. Rebese karamamamandaraya. Rebese karararararaya. Se karararararaya. Remende karararararaya. Se karabosotararararaya. Aramanda karararararaya. Se tarararaya. Rebese karararararaya. Sendararararaya.
the teacher. Give us understanding of your word this morning, O God. Remende karaya. We willfully open up our hearts to you this morning, O God. In Jesus' name, O God. Every resistance, in the name of Yeshua the Christ, the blood of Jesus is against you now. In Jesus' name. Karamase karaya. Oroboso karamandaraya. Holy Spirit, come and move, O God. Rebese karaya. Remende karaya. Let the life of God flow in this place, in each and every one of us this morning, O God. Ramande karaya setaraya. You are free to move, God. Come on, tell the Holy Spirit, Holy Spirit, you are free to move in my life. You are free to demolish every power of darkness in my life in the name of Jesus. Rebese karamande rebeshe karaya. Any high thing that exalts itself against your knowledge shall bow in the name of Jesus. Karamase karamande rebeshe karaya. Remende kararararaya sataraya. Thank you for the fire, O God, Lord, this morning, O God. Narabashandaraya sekaraya. We honor you, God. We honor your word. You are the word. You are the word. You are the word of life, O God. In the name of Yeshua. Remende karamase karararaya. We honor you, Jesus. Thank you so much, Father God. Thank you for your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Amen. So we understand the story. Amen? Sino po nabasa mo na po yung story na yan? Amen? So it's a story na kung saan meron pong isang sower na nagtanim siya ng the best. Sino po rito ang mga farmers? Or lumaki ka sa, ano ba yan? Field. Lumaki ka sa bukid. Yan. Ako po, laki ako sa bukid. Lolo ko po ay nagtatanim. Dati po kami, meron po kaming lupain. Lupain na nagtatanim po doon yung lolo ko. Yan. Meron po ba dito mga ganon? Amen. Medyo nababawasan na ngayon yung mga bukid natin no? Ginagawa ng subdivision. But it's so precious to see yung mga bukid. Amen? Amen. So, even in those things, nangungusap po ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. So, ito po, ito po yung story na kung saan nagtanim siya ng good seed. But there came a time na kung saan meron din pong wicked or yung enemy niya nagtanim din. And dahil galit yun sa kanya, anong tinanim nun? Bad seeds. So kasabay na lumalaki ng good seeds niya, yung bad seeds. Amen? Sa buhay po natin, sabi nga po doon ni Papa John, our lives, wow, may picture. Thank you po sa picture. Our lives ay para din pong field. Amen? Ang buhay daw po ng bawat isa sa atin ay parang bukirin. Ang tanong po doon, sino ang nagbabantay ng bukirin mo? Sabi niya, Jesus. Sigurado ka? Are you sure? Kasi, sabi po dito sa next verse, in verse 25, but while men slept, his enemy came and sowed tares. Nung natulog daw po yung owner, yung nagtanim ng good seed, the enemy came. So there are times, alam mo po ang kaaway, dumarating po sa buhay natin na gusto niya tayong patulugin. Nararanasan niyo yan? Yung parang, wala akong gana. Worship, ito na lang, ganito na lang. Taas natin kamay natin. Tumalon tayo. Slow motion. Right? Parang wala tayong gana. Because the devil is trying to make us sleep. Amen? Yung mga problema sa buhay natin, right? Gusto ng demonyo, patulugin ka. Gusto ng demonyo, dun ka mag-focus sa problema. Kaya di ba, there are times, parang, sakit na ng ulo ko, gulong-gulo na ako. Di mo na naisip na ang Diyos gumagawa ng himala. Na ang Diyos pala kaya niyang hatiin yung dagat para makalabas ka dyan. Amen. Nakakalimutan natin ang Diyos kung paano siya kumikilos, na kung paano siya kumilos noon, He is the same God who will move in our lives today. Amen. Kaya lang dahil the devil is trying to
Ikaw naman. Right? Wala akong ganang mag-pray. O ikaw ang naka-assign sa sa House of Power Iba na lang po. Next time na lang ako. Right? Ikaw na. Ikaw magbibigay ng word sa SRO. Ikaw ang mag-pray din sa mga may ubo po ako. Lahat na nandun yung excuses natin, no? Kasi di natin nakikita kasi yung nangyayari sa spiritual realm. There are times, akala mo, it's just, parang nangyayari lang, parang it's just happening to us. But actually, the devil is at work. Yung enemy natin is trying to put a seed, bad seeds, dun sa good seed na gusto nating tumubo sa buhay natin. Amen? Amen. Let's look at the field sa inyong family. Sa ating family, ano pong nakikita niyong bunga? Good or bad? Sino maraming good? Sa family, maraming good seeds. Oh, dami namin blessing, dami namin favor. Meron po ba? O, ba't parang iba? Ano yun? O, maraming problema. Okay lang naman po maging honest, kasi di ba nga, the truth shall set us free. Maraming problema. Maraming utang. Amen. Maraming pinagdadaanan. Right? Mga pagsubok. Amen. Because we see the devil is also at work. He's trying to put seed na negative sa buhay natin. Amen. Kaya ang tanong doon ni Papa Jan, sinong nagbabantay sa field mo? Sinong nagbabantay? Nagbabantay ba tayo? O parang, hay, que sera. Whatever will be, will be. Hindi po, amen? Now that we're in the month of August, we're taking our thrones. Amen? We're taking our thrones back. Amen? Tingnan ko nga yung mga mukha ng mga nagkukuha ng trono nila. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang kumukuha yan ng trono niya. Ba't kayo tumawa? Kailangan merong, ano ba tawag dyan? May angas. Wow. Tingnan natin yung angas niyan. Hindi yan sa physical, but in the realm of the spirit, may gigil ka. Demonyo ka. Demonyo ka. Sinira mong pamilya ko. Demonyo ka. Pinapaghirapan mo kami. Di ako papayag. Amen? O kaya, may sakit ka. May cancer ka. Ha? Cancer? May taning ng buhay mo? Ha? Alam niyo po, ang cancer, hindi yan ang death. Ano ba yun? Hindi yan ang dead end ng buhay. It doesn't mean that you went through that sickness or diseases ay ending na yan ang buhay mo. Or kahit anong sakit na meron ka, hindi yan ang ending ng buhay mo. Amen? Amen? Naalala ko po noon, the very first time na nag-serve po ako sa Panginoon, marami rin po ako mga nakakapang mga bukol-bukol sa katawan ko. Pero sabi ko, hindi. Kung mamamatay man ako, mamamatay ako naglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ko, ganon. O sige, may mga bukol ako, o maglilingkod ako sa Diyos. Kaya nag-decide po ako, first time, na naglingkod po ako sa Panginoon. Amen? Hindi sakit ang magpapahiwalay sa iyo sa Panginoon. Amen? Kaya kung meron kang sakit ngayon, get up! Amen! Dance! Amen! Don't allow the devil to limit us in worshiping God, in serving the Lord. Amen! Amen! Inakuha yung mga gigil nyo? Yung mga inaatake ng enemy dyan, mga sakit at karamdaman? Amen! Sumakit ang ulo ko. Ulo pa lang yan. Amen? Ay, nahihilo na ako. Tapos tumigil ka, ayoko na po, hindi naman na po ako, dito muna po ako sa likod, kayo na muna po dyan. Nanalo na yung enemy. But we're not gonna allow the enemy this time. Amen. Saang area pa ng buhay natin? Alam niyo po, bawat area ng buhay natin is equivalent to one field. So if you're thinking about your family, one field. If you're thinking about your spiritual life, alam niyo po, dapat ang spiritual life natin, binabantayan din natin. Amen?
Hindi tayo nababago. Kaya di ba yung kanta kanina, I'm changing. Sino po rito binabago ng Panginoon? Amen? Hindi pwede pong hindi ka nagbabago. Sabi mo sa katabi mo, sampalin mo yan. Sabihin mo, magbago ka. Magbago tayo. Amen? Amen. Hindi pwede, alam mo po, habang buhay ang isang tao, habang may buhay ang isang tao, change is constant. Amen? Kapag tumigil na siya magbago, patay na yan. Yes. Pag hindi na yan nababago, patay na yan. Maybe not sa physical, but in the spirit. Amen? Yung ilang araw nga lang na hindi ka nag-shave, tumutubo na yan di ba? Nagbabago na yung mukha mo Right? Ilang araw lang, we are being changed. Day by day, we are being changed. Even in the presence of the Lord. Lalo pag lumalapit tayo sa Panginoon. We are changed day by day in the presence of God. Amen. Until maging kamukha daw tayo ng Panginoon. Amen. Until we become in the likeness of our Father. Amen. Amen. I believe, naniniwala ko, bubuksan ng Lord yung mga mata natin. Kasi alam niyo po, habang nandun ako sa Cape Town, talagang nag-rise up yung spirit ko. Kasi recently, kung mapapansin niyo po ako, tahimik lang po ako, di ba? Yes, sabi naman Leti, lakas na naman Leti Doon lang ako sa isang likod, sa sulok, taga-takip, kapag mayroong kailangan. Doon lang ako sa itaas, sa office, nananahimik. Right? Pero nung pagdating ko po talaga doon, sa aeroplano pa lang ako, sabi ko talaga, Lord, di mo ko dinala dito para hindi ako mabago. Sabi ko, grabe Lord, dinala mo pa ako dito para baguhin mo lang Lord. Grabe naman ako, grabe naman. Kaya pag umuwi ako, hindi pa rin ako nababago, grabe na talaga ako. Right? Kaya sabi ko talaga, nag-cry out talaga yung heart ko. Sabi ko, Lord, nasa aeroplano pa lang po ako. Nakikita ko pa lang po kasi nasa may Addis Ababa na po kami, nasa may Egypt. So, puro wilderness. And the Lord began to speak to me about yung wilderness experience ng mga tao. Like Moses, di ba doon po siya binago ng Panginoon? Dinala siya ng Lord sa wilderness. And the Lord began to change the life of Moses. Kaya sabi ko, Lord, nandito ko ngayon sa wilderness. Sabi ko, you will meet me. Hindi ako uuwi na hindi mo ako binabago. Amen? And grabe talaga po, ay, ang init ng likod ko. Grabe talaga po yung ginawa po ng Panginoon. Naiyak ako. Hindi nyo lang alam, grabe. Pero, grabe. Kaya po, everyday, kailangan magmula sa iyo yung desire for change. Lord, baguhin mo ako. Kasi hanggat hindi mo yun pinagpe-pray, it will not happen. Hanggat hindi ka nagde-desire na, Lord, i-encounter mo ako. Baguhin mo ako. Kasi every time na lahat ng taong nakaka-encounter sa Panginoon, nababago po yan. Some part of our lives are being encountered by the Lord, binabago niya yung part na yon. Amen? Kaya hindi pwedeng hindi natin na-encounter ang Panginoon every day of our lives. Amen? Kaya bantayan natin yung spiritual life natin. There are times akala mo okay ka pa, pero hindi na pala. Amen? Kasi ginagamit naman ako ni Lord Nagsiserve naman ako sa ganito, nagtuturo naman ako sa ganyan, nag-speak naman ako sa ganito, busy naman ako. Hindi lahat ng kabisihan, it means you're okay. It's not that because you're doing something for the Lord, you're okay. Every day we need to surrender our lives to the Lord. Amen? Amen. Araw-araw kailangan natin isuko yung buhay natin sa Panginoon. There are times the devil is, alam mo po, napakatalamak ng kasinungalingan ng kaaway. Sasabihin sa iyo niyan, okay lang yan. Nasa ministry ka naman Di na yan halata. Right? Okay lang yan. Diyan ka lang, at least, hindi nila alam na may pinagdadaanan ka. Na nadidiminish na yung fire sa puso mo. Okay lang yan, basta nandyan ka. No, it's not okay. Amen? We need to cry out. Sabi nga doon ni Papa John, you need to cry out to the Lord. Amen.
Sa sitwasyon mo sa family mo, kailan ka umiyak? O tinanggap mo na lang na, okay, ayan na yung bad seed, ayan na rin yung good seed, bahala na lang. Right? No. This is the time we're taking back our thrones. Amen? Hindi ka napapayag. Pinaglalaroan ka ng kaaway. Amen? Pinaglalaroan ng demonyo yung emosyon mo. Amen? Amen? Amen. So sabi po dito, the kingdom of God, saan na ba tayo? Verse 26, but when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. Sabi po dito yan, sa mga may family, may asawa, right? Lalo sa panahon na to ngayon, grabe yung pagsira ng kaaway sa mga marriages. Amen. There are times kahit Christian ka na nga sinisira ng kaaway ang mga marriages. Amen? Meron ba dito noon o wala? Amen? Kaya huwag kang pumayag. Amen? Huwag mo payagan na makapasok. Amen? Sa ministry, huwag ka pumayag na makapasok yung kaaway. Amen? Ano pang area ng buhay natin? Kailangan natin na makakilos ang Diyos. Finances. Okay lang to, sinusubok ako ng Panginoon na maranasan ng paghihirap kasama ang Panginoon. Okay lang maghirap. Ay, hindi pwede. Amen? For a time, okay yon. Pero hindi ka papayag ngayon. Amen. Lord, hindi. Naglilingkod ako sa iyo Pagpapalain mo ako, yun ang pangako mo. Amen. Amen. Hindi pwedeng namumuhay ako sa kahirapan, hindi pwedeng may lack. Sabi nga po, di ba? Okay lang yan, pinanganak ka mahirap. Pero yung mamatay ka na mahirap, pa rin, kasalanan mo na yun. Hindi na yun kasalanan ng Lord. Amen? So next, sabi po dito, ano pang area sa buhay natin? Yan. Ang tanong, who is cultivating your field? Kinukultivate nyo ba yung field nyo? Kinukultivate po ba natin? Ano ba yung cultivate? Tulungan niyo po ako. Binubungkal. Alam niyo po, every time that we pray, binubungkal po natin yung area na yan ng buhay natin. Amen? Every time we pray for our family, nabubungkal po yung lupa. Amen? Nabubunot yung mga damo-damo. Amen? Di ba kasi kapag nagbubungkal ka, makikita mo yung mga damo na, ay, may damo! Ay, may damo. Parang langaw lang Ay, may damo! So, ano gagawin mo? Uproot. Bunutin mo. Amen? Huwag mong hayaan na sasaluhan pa niya yung nutrisyon na para sana sa mga good seeds, mapupunta pa doon sa bad seeds. Amen. Amen. Huwag mong hayaan na mag-enjoy din yung kaaway sa buhay natin. Amen. So sabi po dito, next, what are being produced sa lupain mo? Ano ang napoproduce dun sa lupa, sa bukid mo? Good, bad, mix. Bakit may mix? Bakit may bad? Ikaw ang owner ng lupa. Papayagan mo o hindi? Nasaan ang watchers ng field? Kung ikaw, sa family mo, sabi ko talaga, nung nandun po ako sa may Cape Town, sabi ko, demonyo ka. Kaya pala ganito kami. Kaya pala ganito ako. Kaya pala ganito nangyayari sa akin. Kasi hindi ako nagbantay. There were loopholes na inalaw ko na lang na parang, pahinga muna ako. Pero hindi. Sabi nga po dun sa isang verse, kaunting halukip-kip, lalim. Isang verse yan. Sa Proverbs chapter 6, verse 10 to 11. Sabi po dito, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep
So shall your poverty come on you like a prowler, and your need like an armed man. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Amen? The armed man talking about here is the devil. Amen? Matulog ka lang ng kaunti. Kahirapan, andyan na. It's not talking about physical na kahirapan. It's talking about spiritual poverty. Amen? Kaya importante po na huwag tayong matulog, especially sa mga times na to. Nasaan ang mga warriors? Parang hindi naman eh. Nasaan ang mga warriors? Kaya kanina nagpipray kami, come on, come on, come on, come on. Kailangan mabilis tayo. Attention! Stand up! Ay, hindi warrior. Tulog. Attention! Ay, nagda-doubt pa yung iba. Ano ba, tatayo ba ako? Hindi. Tatayo kaya ako? Ano kaya? Ulit. Practice lang yan. Tingnan natin kung attention. Attentive. Attend lang tayo ng attend, ha? Huwag kayong mapapagod. Okay, so next. Tingnan natin, abangan natin. Kung gising. Pag naiwan niya sa upuan, tulog yan. Amen! Naalala ko noon, ako po mayroon po ako mga kasalanan, i-confess ko po. Minsan sa House of Power, ako na lang para naiiwan sa Zoom. Dahil nag-alisa na lahat, nakatulog ako. Pagising ko, wala lang tao. May ganyan din kayong moments. Diba, konting tulog lang naman eh. Pagising mo, ay, wala na pala sila. Right? Baka mamaya, natulog ka ngayon. Tapos nag-rapture na. Ay, wala na sila. Amen. So, iwasan nating matulog. Amen? Kung meron man tayong panahon, ito ang panahon na hindi tayo dapat matulog. Amen. I'm talking about the sleep in the Spirit. Amen. Kaya you ask yung spirito mo, kung nararamdaman mo na po daw, sabi nga ni Papa Jan, kung nararamdaman mo na unti-unting nagdi-diminish yung fire, you come in the presence of God and cry out to the Lord. Amen? Lord, huwag mong alisin yung fire sa puso ko. Amen? Minsan kasi hindi mo yan nahahalata eh, kasi you're still going, you keep on going, you're serving, pero hindi mo alam na mamatay na yung apoy. Iba po ang service sa pagmamahal sa Panginoon. Amen? Hindi mo po siya pwedeng palitan ng paglilingkod sa Panginoon, ng pagmamahal sa Panginoon. Amen? Kaya lang po tayo nakakapaglingkod sa Panginoon dahil mahal na mahal natin siya. Amen? Huwag nating pagkamaliin na, serve pa ako ng serve. Hindi mo na pala mahal yung Diyos. Wala ka na palang time para maglaan para sa paanan ng Panginoon. Amen? Amen? Especially sa mga ministers. Mga bata, mga young ministers, nakaka-bless. Sabi ko nga, pag tumatayo po ako sa harapan ng mga young ministers na to, nabibless talaga po ako. Nakikita ko yung mga youth, nagsiserve sa Panginoon. Amen? At your young age, naalala nyo yung Panginoong paglingkuran. Pero huwag po tayong magpapadaya sa kaaway. If you need the fire of God, you run. Don't hide behind those chairs na nandyan ka pa sa ministry mo. Kapag kailangan mo ng apoy, you run. Amen. Amen. Hindi yung okay lang yan, ginagamit pa naman ako, okay pa to. I'm on fire. Wala na palang fire. Amen? Di mo na pala mahal yung Lord. Yung ministry na lang pala yung mahal mo. We don't want that to happen. Amen? Because that's one way of the devil na pinapatulog tayo. God is raising up yung mga bride niya. He's raising up the warrior. He's raising up the bride na nagmamahal sa Panginoon. Amen? Amen?
Kasi magiging on fire ka lang kapag punong-puno ka ng pag-ibig sa Panginoon. Amen. Naalala nyo? Yung first love nyo? Naalala nyo po? I'm talking about your love for the Lord, ha? Naalala nyo pa? Amen? Parang lahat kaya kong tiisin. Kasi mahal ko yung Lord. Lahat, kahit na, sige, murahin mo ko, sige, gantuin mo ako. Okay lang, kasi mahal ko yung Lord. Right? Para kang patay, na wala, kahit na anong sa'yo, ang tawag doon? Kahit na anong pag-attack sa'yo, parang, okay lang yan. Mahal kita, brother, mahal kita, sister. Okay lang yan. Thank you, Jesus. Right? Pero kapag namamatay na unti-unti yung apoy, nawawala na yung apoy, unti-unti. Unti-unti na rin tayo nagre-react. Kala mo sino ka? Right? Nabubuhay yung laman natin. Amen? Nabubuhay yung carnal natin na laman. Amen. But if we love the Lord with all of our hearts, kahit na murahin ka dyan, sigawan ka man dyan, ano man ang sabihin sa'yo, baliwala. Because you love the Lord so much. Na-overpower ng love yung nararanasan mo. Amen? Amen. And I believe God is calling us dun sa level ng pag-ibig na yun sa Panginoon. Amen? Amen. How's your love for God? God is asking us. Amen? And sabi po dito, it's time to cultivate our field. Ito na po yung panahon na, ano yun ulit? Cultivate? Bungkalin. Amen? Will you allow the Holy Spirit na bungkalin ulit yung puso mo ngayong umagang to? Amen? Alam niyo po yung lupa dyan sa building, kung mapapansin niyo po, iba yung lupa sa building. Pag nakakakita ko ng mga may tanim, like si Ate Cecil, magdadala po yan ng mga oregano niya. Si Iris, mayroong mga oregano. Ang lalaki ka mo ng oregano. Sa Cape Town po kanyo, grabe. Ay, grabe yung ano ba yun? Yung repolyo nila. Repolyo talaga. As in, parang kasi laki ng ulo ko. Ganun po kalaki. Yung bell pepper nila, matutuwa ka eh. Parang ang dami mo nang mapapakain. Kasi ang lalaki po. You see yung ground, it's fertile. Yung ground mataba. Yung ground nabubungkal. Amen? Kung mapapansin niyo po yung lupa dyan sa church, dahil hindi siguro yan nabubungkal, parang, ano ba yung tawag doon? Bansot? Bonsai. Napilitan na lang po naging bonsai yung mga halaman dyan. Kasi pinilit na lang po siyang mabonsai. Ibig sabihin po, hindi na siya lumalaki. Hindi na siya gumaganda, hindi na siya nagpo-flourish ng ganun kaano. Why? Because the ground is not tilled. Amen? So this morning, we will allow the Holy Spirit to till the ground of our hearts. Amen. Once again. Amen? Sabi nga po there are times, yung spirit of apostasy, alam niyo po yung apostasy? Spirit of apostasy means, yung wala ka ng amor, yung parang wala nang epekto sa'yo. There are times kino-convict ka ng Holy Spirit, mali yan, pero sa'yo wala nang dating. Okay lang yan? Mali ang ginawa mo. Na lang na ako nakikita, bahala kayo dyan. Right? Baliwala na sa'yo. Yung presence ng Lord, naging familiar na ba tayo? Yung presence ng Lord, pag linggo, taga-salo na lang ako, but hindi ka nakagaya before na naa-amaze na, wow, grabe Lord, grabe mo siya hinipo, grabe mo siya, umiiyak siya, tapos naaano ka din, parang tiyatouch ng Lord. Yung bang, ano ba yung tawag dyan? Yung tenderness ng puso natin, wala na. Pag mayroong spirit of apostasy. When the Spirit of God convicts us, wala nang epekto. Right? And God wants to break that sa puso ng bawat isa sa atin. Amen. Sabi nga ni Papa John, our ministry is here para i-ready ang mga bride at i-turn sila into warriors. Amen. Attention! Wow, attentive! Sabi mo, appear.
Sige, po na po kayo. Wow, ang galing! Woo! Thank you, Lord. Right? So this morning, will you allow the Holy Spirit to till the ground once again? Amen? Na yung bang, dati kasi parang ang dali lang sa'yo umiyak. Hindi ko naman sinabing mag-iyakan tayo dito. Hindi ko po yung sinabi. But there are times, naging matigas na ba yung heart mo? Na kahit nakikita mo yung wala nang epekto sa'yo. Di ka na naiiyak kagaya dati. Parang ang tender ng puso mo. Meron ka lang dyan marinig na testimony about ganito, naiiyak ka din. Parang, Lord, grabe ang buti mo. Pero ngayon, wala na epekto sa'yo. Yun po yung spirit of apostasy na nakapasok po, especially sa end-time church. Tayo po yun yung end-time church. That's why we need to watch out of that spirit. Amen? Huwag nating hayaang makapasok at makatira sa puso natin. Napatigasin niya yung puso natin. Amen? Amen? Pag merong galit, tumitigas po yung puso natin. Alam niyo po ba? Yung ground ng puso natin tumitigas. Kaya parang, ay naku, bala siya sa buo niya. Kasi may galit eh. Right? Kaya kung may galit ka sa heart mo, maybe this is the time to allow the Lord to till the ground of your heart. Amen? Next, sabi po dito, anong dapat nating gawin? Stop looking around. Huwag po tayong tumingin sa paligid. Huwag po ninyong i-compare yung sarili mo sa iba. Ikaw ang mag-cry out sa harapan ng Diyos. Amen. Amen? Hindi yung, mukha naman siyang nanonood ka na lang. Tapos ikaw, hindi ka tuloy matouch ng Panginoon kasi nanonood ka na lang sa iba. Amen? Kanya-kanya po tong kaligtasan. Amen. We should work out on our own salvation. Amen? Na bawat isa sa atin, we will really strive hard sa grace ng Panginoon na makatayo tayo sa harapan niya pagdating niya ulit. Amen? Amen. Lahat tayo maging bride na pinapaganda ng Panginoon. Binabago niya. Amen. From glory to glory. Amen? There are times we become so conscious of our own physical body, physical selves, pero we forgot our own spiritual life sa harapan ng Panginoon. Amen? Di na ngayon. Amen. The kingdom of God shall reign upon us. Amen. Kita niyo po yung Garden of Eden? Because the Garden of Eden is being tilled. Right? Na yung ground po doon, ang ganda-ganda, sabi nga doon sa Garden of Eden, everything is good. Pag saan ka tumingin, everything is good. Amen? Dapat daw pag tumingin ang Diyos sa buhay natin, magiging everything is good. Amen? Kasi maayos. Just imagine niyo po ba yung Garden of Eden? Na ang agos ng perfect. Right? Sabi nga po it's a place of delight. When you say Eden, it means a place of delight, a garden of delight. Right? Yung bang, wow! Uy, di ba? Lahat, tinan mo, dahil because it is being tilled, it's being watched over, ang ganda-ganda. Dapat ganyan yung buhay natin. Amen? Kaya huwag kang pumayag na kapag mayroong nangyayaring hindi maganda, hahayaan na lang natin. Amen. Take your throne. Amen? Amen? Next, sabi po dito, if you don't cultivate the land, the weeds will grow. Right? Yung mga damo tutubo. Kaya dapat kailangan po nating itil yung ground natin every time. Amen? Next, raise planters. Ano yung planters? Yung mga taga-tanim. Right? Lang po malapit na po tayong kailangan po natin mga taga-tanim sa ating pong pag nakuha na po natin yung ating lupa, magtatanim tayo. Physical po tayo ngayon muna. Yung sinasabi ko po sa inyo, physical. Amen? Because we're gonna prepare for whatever is about to happen. Amen? Kailangan po natin ng mga skills ng mga manananim na nandito ngayon. We need to raise up planters. Same thing in the spirit. Amen?
Sabi nga po ni Papa John, pag ang isang tao na save, we don't look at them as salvation. Sabi niya, pag the-save yan, we train them. Amen? Kaya pag na-save ka dito, ititrain ka na rin dito na maging warrior. Mai-equip ka rito para maging ready sa labanan. What? May mga bago po ba dito? Can you wave your hand, yung mga bago? Wala naman. Wala na. Wala. Meron daw. Okay, meron daw. So, yeah, next. And the last. Summon the field. Summon, ibig sabihin po niyan, hindi po yung isa-summon ka sa barangay. Ibig sabihin po nito, take charge of the field. Amen? Pangatawanan mo yung field na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. You have the field na pamilya mo yung babantayan mo, mapagkatiwalaan ka dyan sa isang yan. And God will add more. Amen. Business mo, meron kang field ng business mo. Mapagkatiwalaan ka dyan. Amen? Amen. Yan. And so, bawat isa po sa atin gagamitin ng Panginoon. Amen. Hindi po namimili ang Diyos. Kaya po ihanda po natin yung sarili natin. Hindi po ba kayo excited na maglingkod sa Panginoon? Meron po ba ditong nagde-desire? Yung mga medyo bago-bago, nagde-desire ka ba na, ay, gusto kong magamit ng Panginoon? Kasi naalala ko po nung bago po ako, lahat pinasok ko din eh. Kahit ano, sana pwede magamit. Sige, go! Di ba? Yung mga bago po natin na nandyan, nagde-desire din po kayo na magamit ng Panginoon? Sumagot! Sumagot. Nagde-desire din po kayo, mga teachers ng Shama. Oh, sumagot! Amen. May mga bago pa ba dito? Mga youth! Ha? Parang, amen. Right? Sabi nga po, lahat tayo gagamitin ng Panginoon. Alam niyo po, I'm gonna end up on this. Nung nandun po kami sa may Cape Town, sa panahon po yun ng kainan namin. Ano ba, lunch break. Yung lunch break po kami. Nangusap po talaga sa akin ng Lord. Di kakadating lang po namin doon sa hotel namin. Pagdating namin doon sa hotel, may mga pagkain kaming dala-dala, galing sa eroplano, kailangan namin iinit, kailangan namin, lahat mga pwede namin kainin, nilabas na po namin doon. Tapos sabi ko, kailangan namin ng baso, kailangan namin ng ganito, kailangan namin ng iinit, kailangan namin plato and everything. Tapos pag akit kong ganon, sabi ko, malinis kaya to? Nakataob eh. Parang ready na gamitin. Parang, okay. Pero may doubt sa isip ko eh, na parang malinis kaya to? Parang hindi ko ipapagkatiwala yung hindi ko sure kung malinis. Kaya ang ginawa ko, punta po ako sa lababo. Nilinis ko ulit, hinugasan ko ulit yung mga plato, hinugasan ko yung mga gagamitin naming baso. And then the Lord spoke to me. Sabi niya, kailangan ring hugasan ang lahat para magamit ng tama. Same thing in the Spirit. For those I would like to use, I would like them to be clean. There are times kaya hindi po tayo magamit ng Panginoon kasi may mga struggle ng kasalanan, kasi may mga compromises tayo behind, right? Kaya kahit gusto mo magpagamit, hindi ka magamit kasi meron ka pang kinikimkim na galit, hindi ka pa makapagpatawad, nagiging hindrance yun para magamit ka ng Panginoon. Tumitigas yung puso mo, kaya parang kahit gusto ka hipuin ng Diyos, hindi ka niya mahipo. Amen? God wants to use us, every one of us, amen, sa kingdom ng Panginoon. God is raising up armies in this end time. Amen? God wants to equip you. Hindi lang to pang leaders. Hindi naman kasi ako leader dyan eh, kaya hindi na ako magpapa-equip. Sila na lang yan. Hindi. Lahat ng mga warrior na nire-raise up sa end time, lalaban tayo sa
sa Antichrist. Amen? Antichrist. Believe it or not, kailangan maging handa tayo. Ano man ang haharapin natin. Amen? We need to be ready. Hindi na kayo ba nga baby na parang kailangan ignorante kayo dahil baby pa kayo? Hindi. Dadating yung mga, meron tayong mga kakaharapin eh. We need to be strong. Amen. We need to be ready. Amen. Binabangga ka na ng kaaway, hindi mo pa alam, baby pa ako, hindi po ako pwede dyan sa mga labanan. Gusto ka na nga patayin ng kaaway, gusto ka na nga patalsikin dito eh. Nararamdaman niyo yun sa mga bago? Parang gagawin niya lahat para mawala ka dito. Amen. Para hindi ma-fulfill yung destiny mo. Nararamdaman niyo po yan? Dini-discourage ka niya para huwag kang magpatuloy. Amen. Because God has a great plan for you. Amen. Gagamitin tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin tayo ng Diyos. God wants to raise you up as a warrior in this time. Amen? Amen? Amen. So this morning, will you allow the Lord to use you? Amen? Pero bago po tayo gamitin ng Panginoon, hahayaan rin natin siya na hugasan tayo. Kanina nung nagpe-pray po tayo dyan, nakakita ko nung yung para siyang well. Hindi naman siya well na mukhang well, pero para siyang aquarium, parang ganon, na may tubig, tapos marumi na siya. May mga kahoy-kahoy, may mga ano-ano. Kaya I believe in the Spirit, God wants to cleanse us para mapatuloy niya tayong magamit. Hindi kawalan ang patuloy tayong magpalinis sa Panginoon. We need that. Sa mundo, grabe yung influence ng mundo. Lumabas ka lang dyan, may nagbabangayan, there are times na nadadamay ka rin. Ay! Right? Ini-influence ka ng mundo na magalit. Nakikita mo sa Facebook, yung kumari mo. Right? Sa loob ng bahay nyo, may kaguluhan. The devil is trying to influence us and corrupt us. That's why we need daily to be washed sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen. We don't need to wait for Sunday para hugasan tayo ng Panginoon. But since nandito tayo ngayon, we're gonna allow the Lord to cleanse us. Amen? Amen. So ngayon pong umaga, can I invite you to please stand up? And while your eyes are closed, we're gonna allow the Holy Spirit to do check-up sa ating puso, isip, spiritual life, all those fields in our lives na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Bago natin gawin yon, we can only have authority over the enemy if our lives are right before God. Kung tama ang puso natin sa harapan ng Diyos, nagkakaroon tayo ng authority, tumatapang tayo. That's why this morning, our confidence is in the Lord. Amen? Our confidence is right before the Lord. Ngayong umagang to, let's just surrender everything to the Lord. Ikaw naman ang nakakaalam niyan eh. Ikaw ang nakakaalam kung anong nararanasan mo. Ikaw ang nakakaalam kung anong ini-struggle mo. Ikaw ang nakakaalam kung ano yung mga bagay na nag-hold back sa'yo. Kaya hindi ka magamit ng Panginoon. Come on, just surrender everything to the Lord. Cry out, begin to cry out to the Lord. Lord, patawarin mo ako, God. Lord, linisin mo ako, God, sa lahat ng karumihan ko. I thought I'm okay. I thought I'm still okay. Pero alam mo, Lord, behind all this, I'm struggling. Come on, just be real before God. And surrender everything to the Lord. Come on. He loves us. That's why He wants us to be free. Come on, kausapin mo ang Panginoon habang nakapikit ka. While your eyes are closed, kung gusto mo itaas ang kamay mo sa Panginoon as a sign of your surrender, do it. Whatever you want to do. If the Lord is telling you to do it, go. Lord, naging matigas na yung heart ko, God.
Wala na akong pakialam sa mga tao. Wala na akong pakialam sa mga nangyayari sa buhay ko. God, change my heart, Lord. Ayoko ng ganitong puso, Lord God. Remove every hardness of my heart, oh God. Make my heart tender again, Lord. In the name of Jesus, Lord, I humble myself. Lahat ng mga kayabangan na meron sa puso ko, Lord. Alam mo yan, Lord. I struggle with my pride. Lord, this morning I surrender, oh God. Tanggalin mo lahat ng kayabangan ko, God. Tanggalin mo, Lord, lahat ng karumihan ko sa harapan mo, Panginoon. Every unforgiveness, God, na meron sa puso ko, Lord God. I struggle because maraming unforgiveness, maraming galit, maraming hinanakit, God. But this morning, I'm surrendering my heart to you, God. In the name of Jesus, Lord, help me, oh God. Make my heart tender again, Lord, in the name of Jesus. Come on, begin to cry out to God. Kausapin mo siya. Talk to the Lord this morning. Lord, baliwala na lang sa akin yung conviction mo. Kasi, Lord, naglulunoy na ako sa kasalanan and nobody else know about it, God. And this morning, I repent, Lord God. Patawarin mo ko, Lord. Linisin mo ko, Diyos. The Holy Spirit is speaking to your heart this morning. Respond to the Holy Spirit this morning. This is the time. Huwag mong i-harden yung heart mo. He is speaking to you right now. You may hide it before men, but you can never hide it before God. Empty me, oh God. Lord, i-empty mo yung buhay ko, Lord. In Jesus' name, God, I surrender this morning, God. I surrender all my weakness to you, God. I surrender all my prayerlessness to you, God. I surrender, come on, everything, surrender it to the Lord. Isa-isa mo i-surrender. Hayaan mong linisin ka ng dugo ng Panginoong Jesus ngayong umagang ito. So God can use you this morning. Come on, open up your mouth. Huwag ka manahimik. Let your voice be the sound that will be heard in the realm of the Spirit. Remese karamande rebeshi kararaya. Remende kararaya sende rebeshi kararaya. Every entanglement of sin, God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. In the name of Jesus, come on, one by one, ina-uproot mo yan. Habang kino-confess mo sa Panginoon, ina-uproot mo yung mga damo na yan sa land, sa ground ng puso mo. Come on, come on, come on. Remende kararaya, uproot it in Jesus' name. Remende kararaya, se kararaya, rebe se kararaya, sende remende karaya. Punutin mo sa puso mo, punutin mo sa buhay mo, in Jesus' name. Punutin mo right now. Rebe se kararaya. Every hardness of heart, I uproot it from my heart in Jesus' name. Remende karaya. Every compromises, I uproot it in Jesus' name. Binubunot ko sa buhay ko in Jesus' name. Remende kararaya, sendaraya. Every weakness, binubunot ko sa pangalan ni Jesus. Remende kararaya, sendaraya. Rebese kararaya. Take your throne back in the name of Jesus. Take your throne back. Remende kararaya, sendaraya. Rebese kararaya. Take over, take charge of the ground. Arabasha kararaya. Rebese kararaya. Remove it, oh God, in Jesus' name. Remove it, Aramande karaya. Let the blood of Jesus wash away every filthiness, every corruption. In the name of Jesus, Remende karaya. Surrender it to Jesus. Surrender everything to Him. Remende karaya, sendaraya. Remende de karababara shandaraya. Ikaramandara babara shandaraya. Ekararaya sendaraya. If you need to come to the altar, if you need to surrender it to the altar, come, run to Jesus, run to the altar. The fire of the Lord is upon the altar. The fire of God is upon the altar. It's coming to the altar right now. Surrender the weakness. Surrender it to the Lord. Kung matagal mo na struggle, come on, you cannot do it on your own. It takes the power of God. It takes the power of the Holy Spirit.
Holy Spirit, we need you. We need you, Holy Ghost. Restore back the authority. Restore back the innocence. Restore back Restore back the fire, God. Restore back the fire. Kung may mga problema ka, if the Lord is speaking to you to come and surrender it to the altar, come, come, come. Holy Spirit, move. Let the fire come down. Let the fire fall down. Let the fire fall down. Burn the offering this morning. Burn the offering. Your body. The Lord is speaking to you. Surrender your body to me as a holy sacrifice. Surrender our body to Jesus. Surrender your body as a holy sacrifice. There is no condemnation in the Lord. There is no condemnation in Christ Jesus. His love is here this morning. Come on, trade in everything. Trade to Jesus. All those heavy yoke, all those heaviness, all those sins. Trade it to Jesus this morning. Receive the fire in your altar this morning. Thank you, Jesus. Thank you for your grace and your mercy, oh God. We allow you, Holy Spirit. We allow you, Holy Spirit, to freely move in this time, oh God. Remove everything, Lord God, every filthiness. You are removing every filthiness in our lives, oh God. Lahat ng mga karumihan namin, Panginoon, you're removing it from us. You're removing it and you're putting your robe of righteousness. You're putting your robe of righteousness around us, all over us, oh God. God is changing your clothes. He's putting a white robe upon you. You are now cleansed. You're washed. You're washed, ready for the Master's use. The kingdom of God. Only those who are washed are ready to be used for the Master. Come on. Fellowship with the Holy Spirit. Let the love of Jesus continue to fill in your heart. Continue to fill in every void. Come on, dedicate your life to Jesus. Give your life in total surrender to Jesus.
Total surrender. Wala ka man sa altar, andyan ka man sa upuan mo. Come on, just talk to Jesus. He is everywhere you are. Kahit saan ka nandoon, nandun siya. And He is meeting you this morning. Remende de karaya. Remende reba shikaraya. Rebe shikaraya sandaraya. He's putting back the authority upon you. He's putting back your confidence in the Lord. Rebe shikaraya. He's putting back strength upon your spirit this morning. Remende karaya. Ye karaya. Those who wait upon the Lord shall renew their strength like eagles. You're gonna soar high again. Remende karaya satara. You're gonna fly high. Ye remende karaya satara. Strength is coming upon you. Strength is coming upon your feet back. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Those feeble knees are being strengthened again by the Lord. That hand is being strengthened again by the Lord. Come on, receive it. Receive it. Whatever you ask for the Lord to move in your life, receive it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And now, as we are taking our authority back, as we are taking the authority, hindi na tayo papayag. Hindi na tayo papayag na nilalaro ng kaaway yung buhay natin. We're taking back our authority in the name of Jesus. Remende karamoso taraya. Come on. Ramande karaya sataraya. Lion of Judah. The lion is arising. Rebese karamande rebeshi karaya. Inside of your belly. Inside of your belly. Rabashi karaya. The fight is beginning to Karamande karaya sataraya. If you have your heavenly language, stir that spirit up. Stir that spirit up. Karamase karaya. E karamandaraya sataraye. E karamandaraye. Arabasha karamandaraya.
Victory belongs to us, oh God. Healing belongs to us, oh God. Fire belongs to us. Favor belongs to us, oh God. Miracles, miracles, healing, miracles. We receive it, we receive it. Victory belongs to us, oh God. Come on, receive it, receive it. The Holy Spirit is really giving it. Receive it.
ninakaw ng demonyo sa buhay natin. You need to come, you pray, at i-restore niya po yung mga ninakaw sa buhay natin, na yung trono na yun ang uhumpok ay ang Diyos. Amen. So wag po kayo, don't be a watcher, just go in front up. Pakalakas po ng presence of God. Oray, apasanda. Right now, kayo naman po yung magde-declare over your life na lahat ng mga ninakaw, ng kaaway sa buhay natin, God will restore it. Amen? Alam mo kung ano yung mga ninakaw sa buhay mo. Alam mo, as you take your authority in the Lord, you're gonna declare it over your life. Amen? At the count of 3. At the count of 3. We're gonna start. Amen? Buksan mo yung bibig mo. Just declare it over your life. Something is happening, is moving in the realm of the Spirit as you continue to declare it over your life. Amen? Amen? Isa-isahin mo yung mga field, the field of your family. Ano mga ninakaw ng kaaway na kailangan ibalik niya na. Amen? That's taking your authority back. Amen? Sa business, anong ninakaw ng kaaway? Sa lahat ng areas ng buhay mo that the Lord will remind you. Amen. Are you ready? Are you ready? At the count of 3, 1, 2. Karamashi kararaya. Ye karamandaraya. 3. Come on, start. Karamandaraya. Ibalik mo lahat ng ninakaw mo sa buhay ko. My peace, my joy, my strength, restore in Jesus' name. Karamashi kararaya. The joy of my salvation is restored this day in the name of Jesus. My family is restored. Our finances is restored. Come on, come on, come on. Declare, declare, declare. Declare over your life. My purity is restored in the name of Yeshua. I'm taking it back in Jesus' name. My anointing, the presence of the Lord in my life. I am taking it back in the name of Yeshua. Karabashakaraye.
thank the Lord this morning from out of your spirit. Come on. Arabashikara. Malaya ka ngayong umaga. Malaya ka ngayong umaga. Itaas ang pangalan ni Jesus sa buhay mo. Aramashikara. Jesus being enthroned. As you take your throne, you are enthroning Jesus back in the throne of your heart. Karamashikararia. Yeremende de karaya sataraya. Yeremende. He's sitting at the throne. He's sitting in the throne. He's sitting back on the throne. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 The fear of the Lord is being restored. The fear of God is being restored. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you glory, Jesus. We give you glory. We give you glory. All honor, all praise. All honor, all praise. Only to Jesus, only to Jesus, only to Jesus. All honor, all praise. Only to Jesus, only to Jesus. All honor, all praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for the freedom. Thank you for the freedom. Thank you for the freedom. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You're not done yet. You're not done yet, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In your own voice, release the worship. Hallelujah. Doesn't matter about the sound. Gaano man kaganda. Release the worship. Release the worship. Release your mouth to worship Jesus. Release your mouth to worship Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
If hindi pa po tapos ang Lord sa inyo, it's okay. But we're just gonna release the people ngayong umagang to. Amen? Are you blessed? Amen? Sino pong pinalaya ng Lord? Sino pong binigyan ng bagong apoy? Sino po ang pinagaling ng Diyos? Sino po nakakita ng kanyang great destiny in the Lord? Amen? Strengthened, on fire once again. Amen. This morning, we're gonna continue to declare immortality, death impossible, divine health, sickness impossible, divine protection, destruction impossible, divine provision, poverty impossible, divine direction, mistakes impossible, incorruptible, grave impossible, Holy Communion, all sickness and viruses impossible. Thank you so much, Lord. We say amen 7 times. Amen. 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 Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We'll see you again. Okay. Para po dun sa lahat ng mga gusto pa pong